mga ka-antrep, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan mga ka-antrep, mayroon tayong isa-shoutout ngayon related itong comment niya doon sa previous video natin, doon sa connection natin para ma-direct tayo doon or mapalapit tayo sa mga direct supplier, mga manufacturer at mga importer. So shoutout Kuya Kim Motovlog na dating may shop. Tapos napapanood niya yung mga vlogs ko sa Davao at lumipat na siya ng Maynila. Shout out po dyan sa may Santa Ana, Taguig, KLB Motor Shop. Ayun nga sabi niya na mahirap makapasok sa direct supplier. Yes, totoo po yun. Napakahirap po. Kailangan establish ka na. Kailangan kumbaga pag CI ka, makapasa ka sa CI nila at makapasa ka doon sa mga requirements kasi dapat meron kang business permits at may COR ka. Ngayon, 'di ba? Palagi nating sinasabi na pag nag-start, lalo na kung maliit lang ang capital, na start small muna at wag ka agad kayong kumuha ng business permit kung pasisimula pa lang at maliit lang naman talaga kayo. I-try nyo muna, mag-try and error muna tayo. Kung okay ba, kung masusurvive niya ba ang isang taon, and the next year, kuha na tayo ng permit. So, tama ang sinabi ni Kuya Kim ng KLB Motor Shop ng Santa Ana, Taguig na makahirap makapasok sa mga direct supplier. So, yan po yun. Kasi ngayong hapon lang, yan isi-share ko sa inyo at sana po ay may ma-realize kayo at matutunan kayo kahit konti lang dito sa isi-share ko sa inyo. Kasi kanina, ngayong hapon lang, dumating dito ang ahente ng isang malaking company. Actually, nung unang punta niya dito, nung inintroduce, kasi pumalit lang yun siya sa isang ahente, kasama niya yung may-ari mismo ng kumpanya. Grabe, diba? Pero hindi mo mapaghahalataan. Pero nahalata ako kasi matangkad, malaking tao, maputi. Tapos unang bumaba ng kotse, yung isa, yung ahente, tapos yung parang tulang bumaba din siya. Yung kinonvince na nga ako. So ito mga ka-antrep, yes, kapag meron kang mga malalaking direct supplier mga ka-antrep, hindi siya ganun kadali. Sabi ko nga kanina kay sir, medyo nagkaroon din ako ng stress. Hindi kagaya before, nung dalawa lang ang supplier namin, wala akong ibang iniisip. Kasi ngayon na medyo marami na sila, masakit na sa ulo yung paghati-hati nung iyong payments kasi halos sabay-sabay din na nagjuju yung mga due date. So, sabay-sabay, paano kung tagtumal kagaya ng mga panahon na ito. At isa pa sa disadvantage mga ka-antrep kapag nag-direct supplier ka, lalo na kung makukulang ka or wala kang backup na pang pondo doon sa iyong mga sa iyong mga bayarin, ay yun ba mga ka-antrep yung magpatong-patong, mag-overstock ka. So sabi ko nga na ngayon ang gagawin ko ay hintayin ko muna na dumating yung mga stocks order, halimbawa from Manila, na dumating na muna bago ako gumawa ng reorder kasi nagdodoble-doble, nag-overstock. Tapos pagdating sa payment, yun yung mahirap. Hindi kagaya nung konti lang, dalawa, tatlo lang, ay napakadali niya lang isipin. Dalawa nga is the best eh. So far, sorry ang init. Umulan kasi kanina tapos huminto, biglang naging maalinsangan. Hindi ko naman inuon ang electric fan kasi nga nagbablog tayo. So, hindi kagaya nung dalawa lang na alam mo na lahat ng benta mo, wag mong gagastusin at wag mong ipang sa shopping, nakalain nyo na pambayad sa kanila. So, ngayon, halimbawa marami na ang hirap maghati-hati ng mga pangbayad, to think na halos sabay-sabay silang lahat magjuju. Ngayon, ang problema, okay naman sana yun kung may pondo ka, kung may backup ka, pero kung asahan mo lang ang benta, tapos pumasok or abutin ka ng kanas-kanas ng tagtumal, ang hirap talaga mga ka-antrep. Mahirap mahirap mag-budget ng pambayad kasi lahat naman yung mga yan kailangan nila ng koleksyon. Ngayon, hindi mo naman pwedeng ito hindi na muna kasi due date na rin, nakakahiya din naman, 'di ba? At masisira yung record mo. So, ayun nga, nag-agree nga din sa akin yung ahente na oo nga, mahirap talaga kapag marami ng supplier, lalo na kung ganyan na, halimbawa, Manila, tapos sabay-sabay yung yung dating ng order, so sabay-sabay ang due date nun. Tapos, hindi maiwasan na mag-overstock talaga. So, yun yung pinaka-problema mga ka-antrep. Minsan, kakalimutan mo na yung in-order mo. Minsan naman, pag busy si ahente, syempre, yung mga resibo, kasi umiikot yan sila sa buong Pilipinas, magpa Davao, magpa Nueva Ecija, magpa Zamboanga, pa Mindanao, pa Luzon.
syempre wala naman yan sa office at masyadong busy din naman yan sila. Kaya ang nangyayari, so hayaan mo na lang, hintayin mo na lang ngayon manghihingi ng order, or pupunta dito si ahente or pupunta sa inyo si ahente na hindi pa dumating yung previous order mo, o order ka na naman, nagkadoble-doble na. So ganun yung nangyayari na may in-order ka na pala. Ngayon pagdating nung last order mo, meron na. Okay, marami kasi syempre maramihan kay matagal nga ang dating, malayo. Oh, after next month nandyan, yun pa rin. Ang dami ng ang dami na ng magiging stocks mo. So magkaroon yan yung mga disadvantages mga ka-antrip kapag direct supplier ka tapos malayo. Hindi kagaya nung malapit lang at nandyan lang sa paligid mo yung supplier mo. Although medyo nga naman maliit ang markup, pero ma-maximize mo talaga yung capital mo. Yung pagpe-purchase mo, yung stocks mo, inventory mo ay mama-maximize mo siya. Hindi kagaya nung malayo, magdodoble-doble, magpatong-patong na yung mga orders mo. Hindi mo na maalala, hindi mo na malaman na ay na-order ko na pala ito tapos may dumating na naman. Ang hirap po nun kung kulang ka sa pondo na mag-o-overstock ka, kasi sa halip na syempre madidispose mo yon at kompleto yung mga pambayad mo, kaya lang overstock ka. So ang mangyayari, tatapalan mo na lang yun, yung kita mo sana na magagamit mo naman sa ibang bagay dito sa business, itatapal mo doon sa stocks mo, di ba? Let's say for example, kagaya nandyan nga sa amin, may mga items na nag-overstock talaga. So sayang yung cash, kumbaga. At ang hirap po mga ka-antrep, yung sinasabi nyo, ipakilala nyo naman ako ma'am sa ahente, ipakilala nyo naman po ako sa ganito, sa company, sa supplier nyo. Hindi po siya ganun kadali. Mahirap po siya at hindi po talaga ginagawa namin yun, at unless kung personal na kakilala syempre at kumbaga kilala mo na rin at alam mo na rin reliable, diba? Kasi syempre kahit sino naman, diba? Hindi naman tayo basta-basta mag-endorse na ganito, ganun. Kasi may akibat na responsibility yung mga pag-endorse natin, pagpapakilala, kaya hindi po siya ganun kadali. Pero hintay-hintay lang po kayo dahil yung mga ahente po, once na pumunta po yan sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang city, alam po yan po ang pinaka mga una na nakakaalam ng mga target nila. Tatargetin po kayo niyan nila kapag alam nilang pwede na kayong targetin. Kasi sa totoo lang, di ba? Ilang years na ba kaming may shop? Ilang years na. Di ba? Pero wala namang mga direct supplier manufacturer na nakakapunta dito ng mga ahente. 2025 lang. 2025. Nung ganito na, nung parang kumbaga established na, kumbaga yung may makita na at parang makakapasa na sa standard nila or bilang susuplayan nila. Kaya hindi po siya ganun kadali. Matagal po kami naghintay kahit na alam namin na may mga ahinting ganun. Hindi rin po ako nagmadali. Hindi talaga ako nagpumilit na makilala or na ma-endorse sa kanila. Kasi alam ko yung proseso na pupuntahan ka naman ng ahente kapag alam nilang established ka na. Ngayon tayo as shop owner, isipin natin, pinuntahan lang naman tayo niyan ngayon kasi na sila. Kumbaga makaka-order na tayo sa kanila. Pero nung panahon nag-uumpisa, hindi naman yan sila, wala sila sa tabi. Nasaan kayo nung nag-uumpisa kami? Ganun talaga ang buhay mga ka-antrep. Ganun talaga sa negosyo. Kahit kayo naman, kahit tayo naman, 'di ba? Ganun din tayo sa nag-uumpisa at saka kung kailan halimbawa na kumbaga nakatayo ka na. So yun lang mga ka-antrep. So start mo na local supplier. Ganun talaga, tiyaga lang tayo dito, sipag at tiyaga. At least kahit papano, yun yung palagi, mama-maximize mo yung iyong capital. Thank you. See you on my next video bukas. Bye-bye.